Ano po, nung may nakilala ulit akong lalaki. Kumbaga, kinuha ko po yung number niya kasi sabi ko, kung meron siyang alam na trabaho kahit sa kasambahay po. Text niya po yung number na yun nung naging kalibin ko po. Ngayon, yung nilagay ko pong pangalan, babae po, hindi po lalaki. Tapos kinabukasan, nag-text siya dun sa Len, kasi Len po yung nilagay ko. Tapos, kumbaga, tinext mate niya, ito naman po lalaki. Kumagat. Kaya po nung pagdating niya galing trabaho, nagalit po siya sa akin. Sino matutuwa? Sinungaling ka? Hindi po. Wala naman po talagang... Wala kang masama. Kung wala masama, sana sinabi mo lalaki yun, di ba? Kung wala ka talagang masamang ginagawa, cellphone niya yun, eh. Dapat, di, Okay. Para mo siyang... Para mo siya tinatanga sa sarili niyang cellphone, di ba? Opo. Oo. Mahirap kasi pag-uumpisa nyo, ate, eh. Nagbahay-bahayan kayo nang hindi kayo magkakilala. Di ba? Tapos yun po, maghiwalay nga po kami. Pero nung time na magkasama kami, wala po akong feelings. Pero siya nga po, nahulog na yung loob niya sa akin. Tapos nung hindi po ako mapalagay kasi nung umalis na ako sa kanya, doon ko lang na-realize na ganun pala, gusto ko na siya. Kaya po, bumalik po ako sa bahay niya para humingi ng sorry tsaka mag-thank you sa kanya. Saka gusto ko na sabihin sa kanya, wala naman po talaga akong ginawang masama. Kaya nung bumalik po ko sa kanya doon. Saan mo naman nakilala yung lalaking tinext mate niya, yung Len ang pangalan? Bali po, kasi mahilig po ako kumanta. Punta po ako ng Millennium. Doon po ako nagpalipas ng Saan ang Millennium? Video okay po ako. Saan ang Millennium? Millennium po, parang ano siya. Saan yan? Parang, dito lang po sa may dito lang din po sa may bandang Novaliches. Gano'n, mapuntahan nga yan. Malapit ako dyan. Anong kinakanta mo madalas? Marami po. Halimbawa, favorite mo? Sinong artista ang gusto mo kantahin? Si Jessa. Jessa. Anong kanta ni Jessa? Bakit pa? Kaya mo? Lahat po, kasi idol ko yun eh. Okay, kanta ka. Ay, kakanta ako. Ako muna, tapos ikaw, ha? Sige. Ladies and gentlemen, from Novaliches, Red Corner. Kakanta po. Ito na mga kapatid, ang ating pambato. Si Ann. Ready ka na? Ikaw na lang. Apo. Pinapakanta ako. Go. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ng pag-ibig kong puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawag? Second voice si Jess. Sinong aking hahanap? Nakakatakot. Ayun na, dali go. Ka pa nakita, bakit pa nakilala? Kung ang puso ko'y iniiwan mo lang at sasabay. Nagabulbul na mga kapatid. Ayoko na po. Tama natin. Mawalan tayong parokyano sa ginagawa natin. Alright, so ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Di ba nakaantabay siya? Ayun po. Kung nakikinig siya, sana naririnig mo ko ngayon. Kasi po mahal ko po kasi siya. Gusto ko lang sabihin sa kanya na sobrang mahal ko po talaga siya. Kasi kumbaga sobrang daming pinagdaanan ko. Yung parang gusto ko na magkaroon ng isang pamilya. Family. Ano ang pangalan niya? Nakakahiya lang po ako sasabihin niyo yung pangalan. Nickname po. Nickname, go ahead. Onyok. Onyok, wow, artistahin. Teka lang mga tanong ko lang. Ito ba'y driver ng FX? Hindi po. Jeep? Hindi rin po. Taxi? Hindi po. PNR? Hindi po. Ano?
Bali, truck po yun. Nag-deliver po siya ng LPG. May kilala kasi akong onyok eh. Ay, ano po. Driver ng FX. Anyway, ganito Ann, Po. hindi ko alam kung nga sabihin ko sa'yo kasi kung babalik mo yung kabuuan ng kwento mo, hindi naman love ang foundation, di ba? Awa. Di ba? Naawa siya sa'yo, wala kang mapuntahan, na-develop. Ako, iniiwasan yung word na develop kasi hindi naman totoo yan. Naniniwala ko na loving someone is always a decision making. Diba? When he decided, di ko alam kasi syempre, put two things together, maglagay kang dalawang bagay, Opo. iinit talaga yan. Nasa isang bahay kayo, isa liguan ninyo, isang iniikutan ninyo, babae at lalaki, makikembilar ka nga. Sorry mga kaibigan I'm just being realistic here. Hindi, nakakainis lang na hindi yung pala mahal, umayag ka. At narealize mo na mahal mo siya nung wala ka na sa kanya. Opo. Di ba? Pero po, po minahal niya naman po ako ng sobra. Pero sumobra rin naman po ako. Ayun. Yung kasi sometimes kasi, di ba, kapag may isang tao na pinaparamdam na sobrang mahalaga tayo, we take them for Saka granted. Po, gusto ko lang po itanong kasi meron din po siyang anak. Ano naman? Wala lang po. Kasi mas, kumbaga, mas pinaano niya po yung anak niya. Sabagay, anak niya po yun. Ano ka ba? Huwag ka makipagkumpetensya sa anak. Opo. Anak yun? Ano ka ba? Ay, nako. Kaka-athar. Ganun na gawin natin, Ann. Buntis ka ngayon? Napagdaanan mo na to noon kasi pangalawang anak mo na to, di ba? Opo. Alright. At ang alam ko lang ngayon, yung tatay ng anak ko mahal mo. At kung sobrang minahal ka niya, ibig sabihin ng ganyan, mahal ka pa rin niya. It just don't go away ng ganyan, di ba? Saka po, lagi ko po kasi iniisip yun na ilang beses na kami naghiwalay pero ito pa rin. Saka sabi niya, may pinagsamaan kami kaya hindi basta-basta yung kumbaga mawawala. Pero hindi lang katulad ng dati yung nararamdaman niya. Anyway, kung ako sa'yo, ipagpatuloy mo lang yung paalam sa kanya na mahal mo siya. Okay. Ganun kasimple yun. At obligahin mo siya na magbigay sa anak ninyo. Alright? Opo. Yun lang. Tsaka ka naman problema pag nanganak ka. May dinadala ka ngayon. Huwag mo nang isipin to, okay? Opo. Salamat sa pagtawag. Opo. Ang ganda ng boses mo. May nag-text dito. Papa Jack, despite the problems, nagawa niyang kumanta. The best talaga ang Pinoy. Tayo lang ang lahing ganyan, mga kaibigan. Salamat sa pagtawag, Ann. Opo. Good evening. Mga kaibigan, si Ann po yan. May nag-text dito. No one falls in love, sa Ilon Ching sabi. No one falls in love by choice. It is by chance. I don't believe. No one stays in love by chance. It is by work. And no one falls out of love by chance. It's by choice. Hindi laging totoo yan. Diba? To fall in love, it's always a choice. Diba? Whether it's subconsciously, unconsciously, or consciously. It's always by choice.